Alright, Filipino reaction, okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Ito na, VP Sara, trending ngayon. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, sineseryoso at tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. Pero paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. Okay, mga kaibigan, 24 oras. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, itinuturing daw ng Malacanang na active threat. Kaya idinulog nila ito sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Ayon sa palasyo, anumang banta sa buhay ng Pangulo, lalo na kung ito'y klarong isinapubliko, dapat laging sineseryoso. Paglilinaw ng vice sa isang press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako, ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ng bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing it is not actionable. Dating sinabi ni VP, dahil sa panggigipit sa kanya, ipapahukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Nagbitaw ng salita ang vice laban sa Pangulo matapos ang utos na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional mula sa House Detention Facility. Pero dahil sa sakit, dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center at saka inilipat sa St. Luke's. Kalaunay iniutos ng Kamara na ibalik si Lopez sa veterans. Nawalan ng malay. Natatakot daw kasi siyang malipat sa koreksyonal base raw sa transfer order na ipinakita sa kanya. Pero ipinaliwanag sa kanya ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, dadalhin siya sa government hospital batay sa bitbit nilang transfer order. Ilang minuto pinaliwanagan si Lopez bago ito nakumbinse na lumabas ng ospital at sumakay sa van ng bise. Alas 12:30 tanghali na ngayon, na-serve na ng CIDG yung transfer of medical facility for Attorney Zulaika Lopez na nilabas ng House of Representatives. Mula rito sa St. Luke's, sasakay siya rito sa van na ito at dadalhin siya sa Veterans Memorial Medical Center. Sabi ng komite na bumubusisi ng OVP at DepEd funds ni VP Sara, inalis nila sa Batasan Complex si Lopez dahil sa issue ng seguridad. Nag-special meeting pa raw kagabi via Zoom ang buong komite para desisyonan ang paglipat kay Lopez sa koreksyonal. Doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na mai-secure nang sa ganun po ay maging maayos. Ito po kasing sitwasyon is emergency situation dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin po pwedeng antayin pa na mag-Lunes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ayan mga kaibigan na nagtitrending ngayon ha. Si VP Sara ay nagwala. Ulitin natin. Active threat. Active Pero threat. paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. Ulitin natin ha. Take 2. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Ganon, no joke. Ang masasabi nga dito, ay possible na active threat nga ito. Okay? Kasi nga, sinabi niya na kung halimbawa tinoda siya or namatay siya, ay tutudasin. Okay? Ang may gawa nito, parang ganun eh. Ang may gawa nito ay si BBM at saka si Lisa at saka si Romualdez, ganun.
Tudasin din mga yan. Active threat nga mga tawag yun. Okay? Kung natudas siya, ay paano kung halimbawa natudas nga siya nang hindi mo inaasahan, halimbawa nagkasakit, or sa aksidente, halimbawa lang tapos ang hindi pala kagagawa ni PBBM or ganon yon, ay syempre nakahanda yung inutusan nito. Di ba? Nakahanda kasi nga magulo mga kaibigan, kasi na ito si VP Sara, ang pagkakamali lang talaga nito, sabi niya nung bagong eleksyon, hindi pa Pangulo ng Pilipinas si BBM, malakas to sa tao talaga. Okay? Leading sa pagkapangulo ng Pilipinas. Okay? Sabi niya, kung hindi sa kanya, hindi daw mananalo si PBBM. Dati close best friend pa sila. Okay? Long time ago. Ngayon, pinagbigyan niya. Nag-request na siya na lang ay magiging pangalawang pangulo, tapos si BBM ang pangulo. Doon siya nagkamali, mga kaibigan. Okay? Yun ang pagkakamali daw na nagawa niya. Okay? Kasi nga, number 1 siya sa survey. Yung pag-aalis ni Duterte long time ago, malakas ang leading niya sa pagkapangulo, kaya lang pinagbigyan niya si PBBM. Nagkamali daw siya. Okay? Pero kung halimbawang si PBBM at si Inday Sara ang nagharap sa pagkapangulo long time ago, possible nga na manalo rin siya. Or talo rin nga siguro. Kasi malakas din talaga ang Marcos Okay? Pero ngayon, mga kaibigan, dito lang tayo sa isyo. Nag-aaway sila. Siyempre, ang isipan ng tao, nahahati. May maka Duterte, may maka Bongbong. Alright? Pero, lamang dito si Bongbong. Kasi nga, nasa posisyon si Bongbong. Okay? Pero itong mga patutsada ni Inday Sara kay PBBM ay talagang masasabi mong maling-mali. Alright? Kasi nga, maraming mga Pilipino ang nanonood dito sa kanya at nag-iisip ng, ano ba ito, si Inday Sara? Naulol na. Okay? Naluluka na yata itong babae na ito at iba-iba na ang sinasabi kasi nga, nagmumura. Minumura niya ang Pangulo ng Pilipinas na hindi katanggap-tanggap sa masa. Okay? Ayan Inura niya May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. Tatlo. Okay, tatlo. Pag natodas ka, okay, bahala ka na. Ano masasabi niyo mga kaibigan? Ulit ko, reaction video lang ito. Dito sa Malacanang News or Breaking News. Okay? GMA News. Okay? Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.